So ating pong mensahe po kayo ay ang kautusan ng Diyos sa lahat ng tao na tayo po ay magsisi kanya. The command to repent. Yung pag-aaralan po natin sa ating mensahe. Ito pong kasaysayan na ito na pinanggalingan po ng talatang ito ay doon sa pangalawang paglalakbay ni Apostle Paul. Kasama niya si Silas, hindi na si Barnabas. Sila po ay nagsimula sa Jerusalem at sila po ay umikot at nakating po sila sa Grego at dumaan po sila sa Athens. Alam po nyo, ang salitang lugar ng Athens, ito po yung lugar ng mga Diyos-Diyosan, karunungan ng mga Grego. So si Pablo po ay nag-aaral sa Mars Hill na mayroong templo na kung saan andun lahat ang mga Diyos-Diyosan ng mga Grego. Siya pumunta sa Rome. Ito po ang makikita natin sa kasalukuyang panahon na tinatawag nating Mars Hill. Pero basahin muna natin ito. Nung nakarating po siya sa Athens, ito ang sinabi niya sa mga taga-Atenas. Truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent, because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the man whom He has ordained. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead. So ito po yung mensahe niya sa mga taga-Athens. Kailangan kanya tayo lahat ay magsisi sapagkat mayroong araw ng paghuhukom. At itong araw ng paghuhukom na ito ay tiyak dahil binuhay niya maguling ating Panginoon mula sa mga patay. So ito po yung nangaral po sa rito. Tingnan nyo, kaya Mars Hill na nataas. Itong templong ito yung templo sa Athens na kung saan andun lahat ang mga Diyos-Diyosan. Pag sumasamba sila, pupunta sila roon para sambahin nila sino mang Diyos-Diyosan kung silang sambahin. In other words, lahat ng mga Diyos-Diyos nila doon sa templong yan. Yung mga larawan na kailang mga Diyos-Diyosan. Ito yung modernong larawan. Siyempre, hindi na natin makikita yung talagang larawan ng si Pablo na doon dahil matagal lang parang nakakaraan. So, pumunta po siya roon sa Athens at nag-aral siya. Isipin niyo yung sitwasyon na yun. Ang kausap ni Pablo ay hindi mga ordinaryong tao. Ito yung mga tao marunong at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ipinangaral niya sa kanila yung isang Diyos na hindi nakilala kanila. So lahat ng mga Diyos-Diyosan doon ay may pangalan. Maliban lang sa isa kanya, to the unknown God. So meron silang Diyos na hindi nakilala. Ibig sabihin, merong Diyos na wala sa kaisipan ng mga Athens, pero kinikilala nila kanya na mayroong unknown God. So, tinabi ni Pablo sa mga tao sa Athens, kung sino itong Diyos na ito na hindi nakilala kanya. So, itinuro niya ang Diyos na hindi nakilala. At sinabi niya sa mga taga-Athens, kung ano sinasabi ng Diyos na ito sa kanila, at sa atin din. Siyempre, yung mensahe ito para sa mga tao, kanya. Kaya ito pong sitwasyon sa Acts chapter 17. For as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with this inscription to the unknown God. So, doon sa templo na yan, may mga altar dedicated sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero mayroong isang altar doon na sa hindi kilalang Diyos kanya. Therefore, the one whom you worship without knowing, he might proclaim to you. Ganyan. So, pinakilala ni Apostle Paul sa mga taga-Athens kung sino yung Diyos na yun na hindi nakilala. Ganyan. So, ganun po, ganun talaga yung pangangaral. Pinukuha natin yung pagkakataon para may pangaral natin ng Panginoon. So, dito sa pagkakataon na ito, ginamit ni Pablo yung pagkakataon na sila yung sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero may altar sa hindi na kilalang Diyos. So ito hindi yung kilalang Diyos, ipakikilala ko sila sa inyo kanya. So yun po ang konteksto ng pagpunta noon ni Pablo sa Athens. So sabi niya, ang turo, iniutos niya sa lahat ng mga tao sa bawat tao na sila magpagsisi kanya.
So, ito yung sinabi niya sa mga taga-Athens, eh, siyempre sa atin din, dahil nababasa natin sa bawang sipa. So, ano bang ibig sabihin na magsisi? Ang salita magsisi ay isang pagbabago ng kaisipan. In other words, kung kayo nagsinsisi, kinikilala mo isang bagay na dati mong ginagawa na hindi tama. Kaya kayo magbabago ng kaisipan tungkol sa maling bagay na yun, at kayo magbabago ng pamumuhay. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi, pag tayo nagsisisi. So, ang kasalanan, makikita natin, ay ito may nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Pag nagkasala tayo nagkakasala sa Diyos. Kaya tayo pinagsisisi dahil lahat tayo nagkasala. Kung hindi ka nagkasala, hindi mo kailangan magsisi. Pero tayo lahat ay nagkasala tayo sa Diyos. Lahat ng tao, maliban lang yung walang kaisipan. Dito sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yabang na lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalalaki ng Diyos. So itinuturo ito ni Pablo sa mga taga-Athens. Kayo nagkasala, kailangan kayo magsisi kanya. Itong Diyos dito nagsasabi sa inyo na kinakailangan kayo magsisi dahil nagkasala kayo. So isipin natin ang katapangan ni Apostle Paul para pumunta siya roon sa altar na yun, magturo sa mga taga-Athens, ang dapat nilang marinig, kailangan kayo magsisi kanya. Itong Diyos na ito na hindi nyo kilala, ang nag-uutos sa ating lahat tayo magsisi kanya. Sa lahat ng mga tao, sa bawat tao kanya. Dahil lahat tayo nagkasala sa Diyos. Siya walang sino mang pwede magmalaki na di siya nagkasala kanya, eh gagawin natin sinungaling ng Diyos. Siya nagsabi, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot siya ulitin ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan tayo magsisi sapagkat lahat ay nagkasala kanya. Kristiyano at di Kristiyano. Kaya Kristiyano tayo, kakasala pa rin tayo. Hindi tayo namumuhay sa kasalanan, pero nagkakamali tayo. Isang libutan, sila ay namumuhay sa pagkakamali. Dahil hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin ng tayo po ay magsisi. At dahil, kaya inutusan ng Diyos, ang lahat ng mga tao na sila magsisi, o magbago kayo ng kaisipan, iwanan ng maling paraan ng pananampalataya at pamumuhay, dahil ayaw ng Diyos ng bawat isa sa atin ay mapahamak. Yan ang pagmamalasakit ng Diyos sa lahat. Kaya kung minsan, nag-iisip tayo, bakit di pa dumarating ang Panginoon? Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon para tayo magsisi pagbalik sa Kanya. Dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang konteksto po rito, pinagtatawanan ng mga taga-sanglibutan ng mga Kristiyano. Hindi na darating ang Panginoon nyo kanya. Masyado ang matagal. Kanila. Isipin nila, katagal sila sa nila, ilang dekada pa lang ang lumipas. Nung namatay ang Panginoon at tumakit sa langit. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us. Sabihin, sa po ay nagpapasensya sa atin. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Para hindi tayo mapahama, kailangan tayo magsisi kanya. Isa po sinabi natin kaninang umaga, ang ating Panginoon, alam niya, si Judas ay masama. Nababasa ng Panginoon, kaisipan ng bawat isa. Pero bakit niya ginawang apostol? Pinagtsagaan niya si Judas. Maaaring binibigyan siya ng pagkakataon na siya ay magbago. Pero hindi siya nagbago. Yung parang dating ugali niya umiral, kaya pinagbilin niya ang ating Panginoon. Pero ang gusto ng Diyos, na sino man sa atin hindi mapahama kanya. Kaya magkatag Diyos ay Ama. Hindi naman ayaw niya sino man sa kanyang anak ay mapahama, katulad ng isang magulang sa kanyang mga anak. Ayaw natin na sino man sa ating mga anak ay mapunta sa mas magalagayan as much as possible. Ayaw po sa ating kakayahan bilang magulang. Dito Tagalog po niya. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig ng sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ito kung saan sinasabi niya. Hindi niya ibig ng sino man ay mapahama. So sino man, lahat.
Ayaw niya mapahama, kaya gusto niya tayong magsisi, kaya pinag-utos niya tayo po ay magsisi. So ito, tinatawag niya tayo para magsisi. Lahat ng tao, sa lahat ng tao. Dito sa Lucas chapter 24, verse 47, tingnan niyo ang scope ng pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan sa lahat ng mga bansa. Kanya. And that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. At ipangaral ng pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. So itong tawag sa pagsisisi ay para sa lahat. Walang exception yan sa lahat na may sapat na kaisipan. Siyempre, yung pinanganak na wala sa kanyang kaisipan, yung mga mentally retarded, etc., hindi kasama yan. Pero kung tayo po yung normal na ipinanganak, tas na wala ang ating kaisipan, may kasama tayo dyan. Hindi mo na-exist na wala ka sa katinuan. Once upon a time, natunuwa ka, hindi yan. Meron kang pagkakato. So itong pagtawag na tayo po, utos na tayo magsisi, ay para sa lahat ng mga tao. Sapagkat sabi nga natin, lahat yan nagkasala. Hindi pinag-uusapan kung saan ka nanggaling. Kung ano yung bansa, kung ano ang pinag-aralan mo, kung anong kultura mo, paano ka lumaki, kailangan tayo magsisi. Dahil yan ang kailangan natin para hindi tayo mapahamak dahil sa pamumuhay natin sa pagkakasala. Dito sa Acts 17 verse 30, previously, sa Old Testament, bakit pinayagan ng Diyos sa panahon na yun na yung mga lalaki magkaroon ng maraming asawa? Si Solomon, 1,000 asawa niya. Hindi ba masama yun? Pero pinabayaan ng Diyos sa panahon na yun. Yun sabi ng mababasa natin. Pero hindi na sa panahon natin ngayon. Sinasabi na ng Panginoon ng parang nagkaligtasan na niya. Hindi yan niya ngayon ini-ignore niya. Kailangan na magsisihan niya. Magbalik ka sa Panginoon. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, meron naghihintay na kaparusahan. In flaming fire, taking vengeance. So yung mga tao na naniniwala na ang Diyos, dahil ang Diyos ay pagmamahal, hindi niya kayang parusahan ang mga tao. Hindi totoo yun. Totoo po, Diyos ay mapagmahal. Pero at the same time, ang Diyos ay matuwid. Kahit ayaw na tayo parusahan, kung tayo nagkasala at nagkamali, hindi tayo nagsisi, ay parusahan ko ng Panginoon. Tingnan ninyo. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Hindi sila nagsisi. Hindi sila sumunod sa Panginoon. So, pag-iiganti ang Panginoon sa atin. So, hindi na i-ignore yan. Pag nagkasala tayo, hindi tayo nagsisi, hindi tayo mamalik sa Panginoon, hindi na sumunod sa Ebanghelyo, mapaparusahan tayo, sayaw natin at hindi. Dahil yun ay gagawin ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kailangan tayo magsisi dahil ahatulan ng Diyos ang kalibutan. Ito po ang larawan ng justice. In other words, pantay. Kung ano yung kasalanan mo, yung nagkaparusahan mo. Kung anong ginawa mo, yung naggantimpala mo. Kung nagkasala ka, ikay mapaparusahan. Walang exception sa lahat ng mga tao. Kaya sinasabi ng Panginoon, hanggat meron pa tayong panahon, magsisika na kanya. Magbalik ka na sa Diyos. Bakit? Sapagkat hahatulan ng Diyos ang sanglibutan. Meron siyang panahon na ibinigay sa atin na ito ay totoo mangyayari kanya. This is a certainty. Walang duda na hahatulan tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Basahin natin. And as it is appointed for men to die once, but after this, to judgment. At yamang itinagda sa mga tao mamatay na minsan, so yung mga kasaysayan na namatay, tapos nakuha na maguli, hindi totoo yan, hindi pa sila namatay. Akala nila patay yun. At pagkatapos ito ay ang paghuhukom, ganyan. So meron talagang paghuhukom. So yun ay tiyak, sabihin. Hindi natin pwede sabihin, fake news yan, hindi pwede sabihin yun. Talagang totoo yun. Itinakdaan niya isang araw na tulang tayo ng Diyos. So 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ.
Although sa araw po ng paghukom, hindi naman nakopo Panginoon, at isa-isa tayong hatulan niya. Automatic na yan. Kaya lang inilalarawan dito na parang tayo nasa korte. At ang Panginoon ang state judge. Ganyan. That each one may receive the things done in the body, paano natin ginamit ang ating buhay, according to what He has done, whether good or bad. So hatulan tayo ng Panginoon sa ginawa natin. Sapagkat tayo natin kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti masama. Siyempre, ito yung ating katawan. Alam ang ginagawa natin, ito yung ginagamit natin. So, kung anong ginawa natin, yan ang basihan ng kahatulan. Pero tandaan natin, aharap tayo. We must all appear. Ganyan. Meron talagang araw na yun na tayo aharap sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon Diyos ang isang bagay, gagawin niya. Kung sinabi niya, hatulan ko kayo, ang gagawin niya. So, huwag tayo maging kalmante, mga kapatid. Dito sa Numbers chapter 23, verse 19, God is not a man that He should lie. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya tao. Nor a son of man that He should repent. Nagsiling po yung dalawang salita ko. God is not a man, nor a son of man. Para walang yun. Pag ikay anak ng tao, hindi tao ka. Sabi ng iba, ito na po si Kristo. Hindi si Kristo yan. Hindi tumutungoy kahit kanino. That He should repent. Ito'y tumutungkol sa Diyos. Hindi siya anak ng tao kanya. So, hindi sa tao. As He said, and will He not do? Or as He spoken, and He will not make it good kanya. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Niyanak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at di niya gagawin? O sinilita ba niya at di niya itututuparin kanya? So in other words, so sinabihin niya na itinaktayan sa araw ng pag-uga, gawin ng Panginoon Diyos yun. Walang duda yun. Dahil hindi sa tao, nagsisinungaling. At hindi mababago isip niya. Kanya, that He should repent. Hindi magbabago isip niya. Kanya. Talagang nakadana po yung araw ng pag-uhukom. At ang judgment ay base sa anumang ginawa natin habang tayo buhay. Pagpatay na tayo, wala ka ng pag-asa. Kung anong ginawa mo, doon na lang yun. Wala na tayong magagawa doon. Pero habang tayo buhay, yan ang nagiging dahilan ng ating kahatulan. Doon po sa pinakawaling talata sa Ecclesiastes, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay. Lahat ng tao may lihim. Ngayon, meron tayong tinatago na ayaw natin ipaalam sa iba. Magiging mabuti, masama. Pero ang Diyos alam niya. Kaya hatulan ng Diyos lahat yan. Ganyan. So, hindi tayo kailangan isipin natin na wala naman kahatulan. Meron. At base sa mga bagay natin ginawa habang tayo po ay buhay. So, in other words, the day of judgment is already fixed. Darating at darating yung araw na yun. Meron tinakda niya itong araw na ito, pero hindi natin alam kung kailan. Siya lang nakakaalam no, tayo hindi. Marami pa mga relihiyon sa maraming panahon na nagsabi, darating na ang Panginoon, hindi naman dumating ang Panginoon. Noong 1990-something, may isang Koreanong pastor na sabi niya sa kanyang mga miyembro, ibigay na niyo lahat ang inyong mga pera sa akin, ganyan. Mamaya gabi, darating ng Panginoon. Hindi kaya nag-iisip yung mga miyembro niya. Kung darating na yung Panginoon, ano pa kailangan ng pastor sa pera niyo? Pero yun ang ginawa nila. Pero pagdating ng ating gabi na yun, hindi man dumating ang Panginoon. Pero hindi natin alam kung kailan. Pero darating ang Panginoon at tayo hatulan ng Panginoon. So ito'y karunungan ng Diyos. Kung sasabihin ng Diyos kung kailan sa dati, maghahanda tayo. Pero hindi sinasabi kung kailan sa dati. Kaya dapat ka maghanda. Dahil hindi mo alam kung kailan sa darating. But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Subalit tungkol sa harap oras na yan, ngayon ay walang nakakalam kahit ang mga yan sa langit di ang alam, kundi ang malaman kanya. Pero pagdating ng anak sa langit, ay malalaman niya kung kailan sa darating. Pero ibig sabihin, hindi natin alam.
kung kailan tayo darating ang Panginoon na tayo ahatulan ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Hindi yung totoo yung sinasabi ng iba, pagka nagkaroon ng digmaan, nuclear, climate change, nagbabago ng panahon, ganyan. O kaya isang asteroid ang dadapo sa lupa, yun ang judgment day. Hindi totoo yan. Walang ganun pangyayari. At basta darating ang Panginoon. Tingnan nyo, yung mga malalaking bansa, mayroon silang nuclear weapon, pumutok na ba yun? Takot din silang pindutin nila yun. Parang din silang mamamatay rin. Yung climate change, ako hindi marunong naniniwala sa climate change. Darating ang araw, babalik yung climate ng mundo doon sa dati. Dahil mayroong cycle, ang klima sa mundo, depende sa araw. Mayroong cycle ng araw. Nagkataon na tayo nasa cycle na mainit. Noong kami maliliit, hindi ganito yung panahon. Malamig. Umusok ang bibig mo pagka Disyembre. Pero wala lang gano'n. Pansamantala lang yan. Iba yung iba, naglalagay siya ng importansya o nagbabago na yung klima. So magdating ng Panginoon, walang gano'n. Basta darating ang Panginoon, hindi natin malalaman yun. Walang palatandaan. So hindi totoo yan. Yung pong iglesia, yung Worldwide Church of God, sabi nila, dahil yung imahe mong beast ay may 10 crown kanya. Pagdating ng panahon ng European Union, ay maging 10 bansa kanya, darating na yun, lumampas siya ng 10 eh. Kaya tingnan yung kalokohan ng mga tao. So, hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Period. Huwag na tayo ng ating manghula dahil hindi natin darating. At ang kahatulan na ito ng ating Panginoon, ito lamang kahatulan sa katwiran. Sa mga korte ng tao, huwag natin asahan yan. Bakit? Yung korte ng tao, nagkakamali sa kahatulan. Bakit? Nabibili yung mga judge. Hindi lang sa Pilipinas. Kahit na unang panahon. Dito sa Exodus 20 verse 8. And you shall not take no bribe, for a bribe blinds the discerning and perverts the words of the righteous. Pag ikay binigyan ng suhod, magbabago ang isipan mo. Matatakpan ang iyong judgment. Huwag ka tatanggap ng suhod sapagkat ang suhod ay bumubulang sa mga pinuno at sinisira ang mga salita ng mga balangan niya. Pero ikay isang judge, pinuno, bumubulag sa mata mo yun. So, hindi, kaya nga po sa atin, hindi naman lahat, kung isa talagang tama yung kahatulan, may magkakataon, hindi. Marami na kabilanggo sa mga bilangguan na walang kasalanan. Meron din may kasalanan, pero yung iba wala. Nadali lang sila doon sa mga gumawa ng pag-uukom na nasuhulan. Totoo yun. Hindi na sekreto yun. Alam po natin yun. Nangyayari sa ating panahon. Commission, nagkakamali sila. Tao yung judge. Nagkakamali siya. There's section Ezekiel, chapter 28, verse 9. Tingnan nyo. Hindi ang ating Panginoon yan. Here's Ezekiel. Say to the priest of Tyre, thus says the Lord God, because your heart is lifted up, and you say, I am God, I am a God. I sit in the seat of gods in the midst of the seas. Yet you are a man and not a God, for you set your heart as the heart of a God. So tingnan niyo itong tao ito. Ito yung hari ng prinsipi ng Tyre. Ano nasa kanyang kaisipan? Ako ay Diyos sa kanya. So nagkakamali siya. So kumisa, gano'n din yung mga naggumagawa ng kahatulan sa ating mga korte. Alam ng tao, sabihin mo sa pinuno ng tiro, ganito sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmamataas at yung sinabi, ako'y Diyos, ako'y nakaupo sa upuan ng mga Diyos, sa puso ng mga tagat, gayon man ikaw ay tao lamang at din Diyos, bagamat ginawa mo ngayong puso na parang Diyos, puso ng Diyos, kaya niya. Nagkakamali sila. Hindi sila Diyos. Katulad nitong prinsipyo ng tiro na parang siya Diyos, kanya. Hindi siya Diyos. Kung isa kulang ng kaalaman, information, kulang ng ebidensya, so magkakalimali sila sa kanilang kahatulan. This is Proverbs chapter 18, verse 7. The first one to plead this cause seems right. Parang tama kanya. Until his neighbor comes and examines him, kanya. Ang unang naglalakad ng kanyang panig ay parang matuwid.
Hanggang sa may ibang tumating at siya sa atin, siya hindi pala matuwid. May naman magbabangkit ng impormasyon na sasabihin niya, mali, sinabi mo kanya. Kami siya nagkakamali lang siya dahil sa kakulangan ng impormasyon. O kaya sila po ay natatali ng maling mga batas. Sa panahon po ni Daniel, dahil may mga kaaway siya sa lupain ng Medo-Persia, gusto niya lang gumawa ng pagkakataon, siya prusahan. So gumawa sila ng batas sa pinagbabawal na manalangin ang mga tao maliban sa hari kanya. Alam nila si Daniel ay sumasama sa tunay na Diyos. So walang magagawa yung hari ng Medo-Persia. Kasi siya mismo nagbigay ng kautusan. At ang marinig ng hari ang mga salitang ito, siya yung bang nabahala. Ipinasya niyang iligtas si Daniel hanggang sa paglubog ng araw ay kanyang pinagsikapang iligtas siya. At nagkakaisang dumating ang mga lalaking ito sa hari, sinabi sa kanya, alalahanin mo, o hari, na isang batas ng mga taga-Media at ng mga taga-Persia na walang pagbabawal o utos man na pinagtitibay ng hari, ang maaaring maguling kanya. So natali yung hari sa maling batas na sa mismong gumawa. Manandali si Daniel, yun na. Pero siyempre si Daniel, ang dati nangyari ito, siya kasama ng Diyos. Pero, ang kahatulan ng Diyos ay palaging tama. Kaya ito lang ang unang pagkakataon na mayroong kahatulan na tama. Sa lupa, may tama, may mali. Pero ito tama lahat ang kahatulan ng Diyos. Kasi siya ihahatol sa katuwiran ganyan. So Psalm 19%, the fear of the Lord is clean and enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. So lahat ng kahatulan ng Diyos ay totoo at matuwid. Ganyan. Ang pagkatakot sa Panginoon malinis, na nananatili magpakilanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. So dito lang natin makikita ang kahatulan na tama. For the first time. Hindi sa korte ng tao, isang tama, isang mali. Pero ito lahat tama, walang mali. Dahil yun sinasabi ng Panginoon, ang kanyang kahatulan ay totoo at lubos na makatuwiran kanya. Ito ay base sa tunay na ebidensya. Sa final judgment, ito'y tama. Pero marami ang mabibigla. Marami ang mabibigla. Yung binasa natin kanina. Sa Matthew 7 verse 21 hanggang verse 23, itong mga taong ito, sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso, sila naglilingkod sa Diyos. Hindi natin pwedeng isipin na yung mga tao sa mga denominasyon na nagkukunwari lang. Hindi Marami sa mga tao yun, sa kanilang puso, tamang ginagawa nila. Parang si Pablo. Nung usigin niya ang Kristiyan, sa puso niya, tamang ginagawa niya. Pero sa katotohanan, siya'y mali sa harapan ng Diyos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me who practice lawlessness. Sila nabibigla. Di ba nakakabigla yun? Sa buong buhay mo, akala mo, ikay naglilingkod sa Diyos. At ikay may malinis na konsensya na sa iyo kaisipan na ikay naglilingkod sa Diyos. Tapos sasabihin ng Panginoon, di kita kilala kanya. Yun ang pinakamalaking surprise na maranasan ng sinumang tao. Pero tama sinabi ng Panginoon na sila hindi sumusunod sa kautusan ng Panginoon. At ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoon. Siya nga hatol sa atin, sa lahat ng mga tao. Sa Tagalog nila, sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo. So si Kristo na ating Panginoon ang maghuhukom sa atin, mahatol sa atin, upang bawat isa ay tumanggap ng kapayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama kanya. Siya ang hatol sa atin. Hindi ba tao hatol, kundi ang ating Panginoon. Na katulad ng may Diyos, siya ang hatol sa atin. Kung anong ginawa natin sa ating mga katawan. Hindi ito ginawa ng Panginoon doon sa una niyang pagdating. Hindi siya humatol. Siya dumating para magligtas. Ligtas tayo sa ating mga kasalanan. Dito po sa John chapter 3 verse 17.
For God did not send His Son into the world to condemn the world, ganyan. But that the world through Him might be saved. Yun ang unang layo ng pagdating niya. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak ng sanglibutan o pangatulong ng sanglibutan, kundi upang sanglibutan niya maligtas sa pamagitan niya. Hindi yun ang layo ng Panginoon, kaya namatay sa krus. Para magkaroon tayo ng pagkakataon na maligtas. Yun ang layo din niya. Hindi siya humato. Kahit yung pumatay sa kanya, hindi niya nahato. Kundi hiningin niya ng kapatawaran sa habang siya nakapako sa krus. Doon sa huli niya pagdating. Sa pangalang pagdating, ibang usapan niya. Yun ang pagkahatulan. Gagawin niya sa araw ng kanyang pagbabalik. At siya bang tinagta sa mga tao mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom ganyan. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang magkasalanan ng marami, ay magpapakita sa kanilang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan. Hindi na siya magpapatawad ng kasalanan, gagawin niya. Ahatulan niya yung mga tao at yung mga tapat sa ating Panginoon, yung kanyang mga alagad na tapat naglilingkod, yan ang ililigtas ka kanya. O kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Paano hindi sabik? Hindi siya naman iligtas. So yan ang Judgment Day. Ito'y sa pamagitan ng Panginoon sa kanyang muling pagdating. At ano ang pasihan niya? Siyempre, lahat po ng hatol may basis. Sa human courts, ang basis ay batas ng lupa. Pero ito ang salita ng ating Panginoon. Ang nagtatagon sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang mahatol sa kanya. Ang salita ng aking sinabi ang siyang ahatol sa kanya sa ulo. Yan ang basihan niya. Ginawa ba ang aking salita? O hindi? Period. So yun lang po ang kanyang gagawing batayan sa kanyang pag-ahatol. Kaya tayo sumunod sa lahat ng kanyang imiutos. Sa Matthew chapter 28 verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos sa inyo. At narito ko'y kasama niyo palagi sa katapusan ng sanglibutan. Tuturuan niyo mga naging alagad, mga nabautismohan, na gawin nila ang lahat ng mga bagay na inutos ng Panginoon sa mga apostol. So yun ang magiging basya ng ating gato kung tayo sumunod sa lahat ng mga bagay na pinukutos ng ating Panginoon. So yung mga sumunod lang sa Panginoon, ang iniligtas niya. Bagamat siya isang anak, siya natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at na mapag-isakdal siya naging pinagmulan na wala hanggang kaligtasan ng lahat na sumusunod sa kanya. Yun ang iniligtas ng ating Panginoon. Tiyak siya ang bakit. Sapagkat siya binuhay na maguli ng Panginoon ng Diyos mula sa mga patay. Kaya kung di na buhay na maguli ang ating Panginoon, wala tayong nakapula. Pero siya na buhay na maguli. Subalit kayo, si Kristo binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yan sa pamagitan ng isang tao dumating ang kamatayan, sa pamagitan din ng isang tao dumating ang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. Sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namatay, hindi kay Kristo ang lahat ay bubuhay, siya na buhay na maguli. So dahil siya na buhay na maguli, pinatunayan niya na siya anak ng Diyos na may kapangyarihan magligtas at umato. Hindi na po yung namaguli ang Panginoon, sino ang hahatol sa atin kung si Kristo ang hahatol sa atin? Marami nakakita sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ito ang bagay na nagpapakita sa atin. Ito'y totoo. May witness. Babasahin natin. Siyempre, yung 12, yung una. Tapos nagpakita sa 500 kapatid sa isang pagkakataon. Yung iba'y patay na, pero yung buhay pa rin. Pagkatapos nagpakita kay Santiago, pagkatapos sa ng mga apostol, ganyan. So may nakakita na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Kaya siya nabuhay na maguli. Ang kanyang pagkabuhay na maguli nagpakita, nagpatunay na siya anak ng Diyos, siya Kristo na may kapangyarihan. At ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan na sa Espiritu ng kabananan sa pamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay. Na ito siya sa Kristo na Panginoon natin. Sa pamagitan niya ito magkakuhin ng biyaya at pagkapostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. So, nung siya nabuhay na maguli, pinatunayan niya na siya anak ng Diyos. At siya rin po ang ahatol sa atin sa huling araw, sa pamagitan po ng ating Panginoon. So, bilang panghuli.
Tandaan natin, hindi handa ng Diyos ang isang araw, yun ay darating yun, upang hatulan niya ang lahat ng mga tao sa katwiran, sa tamang paghahatulan. Kahit alam natin na ito'y darating, hindi natin alam kung kailan. So, una natin ulahan yun, hindi natin mahulahan yun. Darating ang Panginoon, sabi nga po sa Matthew chapter 24, sa panahon na hindi natin inaasahan ganyan. At bigla sa darating. Kaya nga, dahil meron pong kahatulan, at hindi natin alam ang pagdating at paghatol na yun, gusto ng Diyos na tayo handa sa araw na yun. At hindi tayo caught unprepared. Hindi tayong mabibigla. Kailangan tayo po'y nakahanda anumang oras sa pagdating ng ating Panginoon. Bilang pahuli, basahin natin ang Mateo chapter 24, verses 42 to verse 44, bilang katapusan po ng ating mensahe po sa hapong ito. Ito po ang ating babasahin. Magbantay kayo, sapagkat hindi nalalaman kung anong araw darating ang iyong Panginoon. Ngunit unawaan niyo ito, na kung nalalaman ang puno ng sambahayan, kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi ahayaan pumasok ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi inaasahan ka. Katulad sa magnanakaw. So, ito po, mensahe natin ay parang magkilala po natin. Kailangan nakahanda tayo. We are prepared to meet thy God. So ito po ang ating mensahe po sa gabing ito, o gabi na nga.